Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay masayang napasabi si Elder Huang na mabuti na lamang at binigyan siya nito ng kanilang Demon Lord na magagamit kung sakaling kakailanganin niya lalong-lalo na para sa araw na ito. Sa nangyari ay napatanong naman ang 12th Elder na kung ano ang sinasabi nito, at kung dahil ba ito sa mga Orthodox Murim Alliance, dahil sa nagpadala na sila ng mga ulat sa lugar ng Northern Sea at sa kanilang main base, at nagtataka din siya na kung bakit wala silang nakukuhang sagot na sa mga ito. Nang nagtaka naman ang 12th Elder sa naging reaction sa kanya ni Elder Juan, kaya naman ay sinagot siya ni Elder Yon na mukhang hindi pa nito napapansin, dahil ang Kaifeng ay nakahiwalay na. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang 12th Elder ng demonic cult, at napatanong sa kanyang isip na kung bakit bigla na lamang itong masayang napatingin sa kanyang alalay, nang bigla naman na nagsalita ito at sinabi na siya na vice leader ng darkness sect na si Yuk Simyong ay binabati ang kanilang sect leader, upang mas lalong magtaka ang 12th elder, dahil doon ay humingi naman ito ng paumanhin dahil sa naitago lamang niya ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa utos na mismo ng kanilang demon lord na si Qian Yuwun, na sinang-ayunan naman ni Elder Juan at napasabi na ipinadala niya ang kanyang vice leader sa ilalim ng utos ng kanilang demon lord upang gawing bagong base ng kanilang darkness sect ang lugar ng Kaifeng. Matapos ay tinanong na ni Elder Juan ang ulat mula sa kanyang vice leader, at kung nagpadala na ba ito ng mga tao sa cult. Sumagot naman ito at sinabi na nais sana niya na siya na mismo ang magtungo doon, dahil sa halos sa kalahati ng kanyang mga tauhan na ipinadala doon ay wala nang kahit na anong balita sa loob ng 5 araw. Nag-aalala naman na napasabi si Elder Juan na mukhang kagagawan iyon ng first general strategist ng Murim Alliance na si Yu Bomrio, at mukhang hinayaan lamang niya kumilos ang kanilang mga espiya upang magawang mamanipula ang mga impormasyon, at para sa kanya na gawin ang mga bagay na ganun ay sa tingin niya na may kung anong nagaganap. Sa isip nito ay napapasabi siya na mukhang hindi maganda ito, dahil sa siya ang pinakamahirap na makatapat sa ganitong pagkakataon, at ang buong akala niya ay nakafocus lamang ito sa mga espiya na mayroon ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Nang nagsalita naman ang vice leader na kung alam ba nito na halos ang buong puwersa militar ng Murim Alliance ay nasa pagkilos na ngayon, sa nangyari ay nabiglang napatanong ang dalawang elder na kung lahat ba sa mga ito ang pinakilos nila. Matapos ng ilang pagpapaliwanag ay napasabi ang isang elder na ngayon ay mukhang nagawa nilang hatiin ang kanilang puwersa sa dalawa na magpunta sa Hilagang Silangan at sa Timog Silangan. Sa nangyari ay nagalit naman si Elder Yon at napasabi na mukhang iyon ang dahilan kung bakit nila nagawang paslangin ang kanilang mga espiya, at anong lakas ng loob nilang gawin iyon. Sa isip naman ni Elder Juan ay napapasabi siya na ang mga puwersang nagpoprotekta sa Jiangnan ay hindi naman ginalaw o pinakilos, at dahil sa naging palagay siya ay hindi niya napansin na may kung ano silang ginagawa, bagamat ang mga ito ay pinatahimik ang kanilang intel network at inipon ang kanilang mga puwersa. Kaya naman ay napasabi siya na mukhang nakikita itong sitwasyon ng Murim Alliance bilang ang mabuhay o ang mamatay, at ang rason kung bakit hindi sila kumilos ng kahit na ano sa lugar ng Kaifeng ay dahil sa ang kanilang cult ang national religion dito, kaya naman ay sa tingin niya na tanging pagharang lamang sa mga impormasyon ang kanilang ginawa. Nang napasabi naman ang 12th elder na hindi naman nila magagawang maharangan ng matagal ang mga impormasyon, sinabi naman ni Elder Juan na simple lamang ang rason, dahil sa nais nilang magmadaling kumilos sa kung anumang dahilan. Ang ulat patungkol sa Northern Sea ay maaaring nakakabahala, dahil mukhang ang first general strategist na si Yu Bomrio ay nagsagawa ng mabilisang desisyon. Marahil ay ang pagkamatay ng ikalawang anak ng Murim Alliance leader na si Kang Soa ay maaaring isang dahilan din ito, dahil sa parehas silang nakaranas ng hindi maganda sa kamay ng Demon Lord. Kahit ano pa man iyon ay inaasahan na niya na may kung anong kinalaman doon ang Murim Alliance leader upang hatiin nila ang kanilang mga puwersa sa dalawa, nang nabahala naman na napasabi ang 12th elder na kung ganon ay ang liham na ipinadala nila sa Northern Sea ay maaaring naharang din. Masaya naman na napasabi si Elder Juan na kaya sila naparito kaya naman ay wala siyang dapat na ikabahala patungkol doon, at mukhang kailangan na niyang turuan ang mga iyon na ang mga ganitong klase ng pakulo ay hindi gagana sa kanya pagdating sa digmaan ng talino. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang napindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat.
Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ng ating bida, ay napapatanong ang lahat na kung sa papaanong naparito ang demonic cult leader na si Qian Yu-woon. Subalit naiinis naman si Squad Leader Mech sa nangyayari dahil sa hinarang na nila ang lahat ng mga ulat na makarating sa lugar ng Northern Sea, na nagawa pa nilang gamitin ang tulong ng Blue Heaven Society, kaya naman ay sa papaanong nasundan sila ng Demon Lord na si Qian Yu-woon. Sa isip naman ng ibang mga master ay napapaisip sila na kahit pa na isang martial master ang ating bida ay mayroon ding limitasyon sa kung gaano katagal na may tago ang presensya nito, at sa pagkakaalam nila ay may mga gwardya sa lahat ng sulok ng kanilang kinaroroonan, kaya naman ay sa papaanong nagawa nitong makapasok dito. Dagdag pa doon ay biglaan na lamang itong lumutang mula sa kawalan, kaya naman ay anong klaseng salamangka naman ang ginagamit ngayon ng Demon Lord. Sa isip ng ating bida ay masaya siyang napasabi na naging matagumpay ang kanyang ginawa, dahil sa isa ito sa mga feature ng nanosuit na sobrang gusto na niyang masubukan kumpara sa lahat, at talagang maasahan ang kakayahan na ito. Nakuha niya ang transparency mode matapos na matanggal ang mga nakalock na feature ng kanyang nano, at hahayaan ka nitong maging invisible, subalit kahit na magagawang makaapekto ang kapaligiran dito, ay malaking tulong naman ito sa gagamit upang hindi mapansin ng matagal lalo na kung bihasa na ang gagamit ng feature na ito. Nang napasigaw naman ang isang master ng Murim Alliance sa ating bida at sinabi na kahit na siya ay ang pinuno ng kanilang alyansa, ay ang ginagawa nito ay labis na kabastusan na, subalit napatanong naman si Qian Yu-woon na kung pambabastos ba ang ginawa niyang ito, at tinanong ang master ng Murim Alliance na kung sino sa kanila ang naging bastos ngayon, matapos ay napaluhod naman ito dahil sa lakas ng pressure na pinakawalan ng ating bida. Sa nangyari ay nagulat naman ang ibang mga master ng Murim Alliance sa kanilang nasaksihan, napasabi sa kanyang isip ang isa na si Sect Leader An na nasa entry level na ng Evolutionary Realm, subalit nagawa lamang siyang mapaluhod ng ganun kadali, at mukhang nakakuha ang Demon Lord ng mas malakas na True Energy matapos na mapasakamay ang Essence Core ng Dragon Turtle. Hindi naman makapaniwala si Sect Leader An na sa kung papaanong ang True Energy ni Qian Yu-woon ay ganito kakapal, at sa pakiramdam niya ay ang kanyang katawan ay parang dinudurog. Pinahinto naman ang ating bida ng isa pang master ng Murim Alliance, at sinabi na magkaalyado naman sila at parang sumusobra na ang ginagawa nito. Sa nangyari ay napahinto naman ang ating bida, upang makaramdam na ng ginhawa ang isang master na napaluhod, dahil doon ay agad siyang nagpasalamat kay Qian Yu-woon, at napasabi siya sa kanyang isip na mabuti na lamang at nais ng isang ito na pag-usapan nila ang lahat. Nang sinabihan naman sila ng ating bida na tama siya sa sinabi nitong magkaalay-ado sila, kaya naman ay kung ganun ay reresolbahin na muna niya ang personal niyang ipinunta dito, upang makaramdam ng takot sa katawan si Squad Leader Mech. Nang tinanong niya si Qian Yu-woon na kung anong ang tinutukoy nitong personal na bagay na dapat niyang asikasuhin, at huwag siyang lalapit sa kanya, subalit ikinumpas naman ng ating bida ang kanyang daliri, upang magtalsikan ang mga nakapalibot dito, at tinanong siya na kung sa papaanong paraan niya nais na magbayad sa kapalit ng pagnanakaw sa pag-aari ng ating bida. Nagmaang-maangan naman si Squad Leader Mech at sinabi na anong tinutukoy nito dahil sa wala naman siyang ginawa upang ikagalit niya, subalit sabi ni Qian Yu-woon na mukhang iniisip pa din ito na hindi niya malalaman na tanging nasa peak realm lamang siya nang huli itong makita ng ating bida, subalit kahit na ganun pa din siya, ay sa papaanong nagagawa niyang maitago ang mga lightning chi na dumadaloy sa kanyang katawan ngayon. Nagtatakang napapasabi naman sa kanyang sarili si Squad Leader Mech na nagawa naman niyang ikalat ang lahat ng kanyang internal energy sa kanyang dantian patungo sa buong katawan upang magmukhang wala lamang iyon, at kahit ang kanilang Murim Alliance leader ay hindi iyon napansin, kaya naman ay sa papaanong nagawa ng isang ito. Mukhang may kakayahan din ang Demon Lord na makita iyon dahil sa mukhang nakuha na nito ang Essence Core ng Dragon Turtle. Alam niyang hindi siya makakapalag sa ating bida kahit pa i-reverse pa niya ang pagdaloy nito sa kanyang katawan, kaya naman ay anong gagawin na niya ngayon. Nang bigla naman na hamarang ang dalawang master sa kanyang harapan at sinabihan si Qian Yu-woon na mukhang sumusobra na ito, sabi din ng isa na ngayon pa lamang sila nagkita at siya ay ang first master ng Murim Alliance at ang sect leader ng Shangxi Sword na si Muguqian, kaya naman ay isipin muna nito ang kanilang alyansa at pag-usapan muna ang patungkol dito.
Napasabi naman ang ating bida na pagod na siya na kausapin ng mga bastardong kagaya nila na ginagamit ang alyansa upang itago ang kanilang kaduwagan, kaya naman ay sinabihan sila ni Qian Yu na magsitabi. Matapos ay nagpakawala ito ng malakas na kapangyarihan, upang magawang madempot ang First Master ng Murim Alliance, ganun na din ang kasama nito, at makalipas ng ilang sandali, ay sinubukan na pag-antugan. Dahil sa nagawa nilang mapigilan iyon ay pinuri naman sila ni Qian Yuhun kaya naman ay mas lalo niyang nilakasan ito. Sa nangyari ay ramdam naman ng dalawa ang biglaang pagbigat ng isinasagawa ng ating bida, at napasabi na sa ngayon ay nasa 10th Mastery Chi na ang kanyang ginagamit. Namamangha naman ang isang master ng Murim Alliance dahil sa nagawa nitong may tulak ang dalawang master na nasa evolutionary realm nang sabay gamit ang formless energy, at anong kalokohan itong nakikita niya ngayon. Nang masaya naman na nagpasalamat si Squad Leader Mech sa mga master na hamarang sa kanya, sa isip nito ay masaya siyang napasabi na hindi niya magawa nag-i-reverse ang dispersion ng kanyang chi dahil sa bukas ang kanyang depensa, ngunit ang dalawang master na ito ay naging sapat na upang magkaroon siya ng oras para gawin iyon. Kaya naman ay mabilis itong sumugod kay Qian Yuhun, at sinabi na ang pag-alis ng kanyang depensa dahil lamang sa mas mahina siya sa ating bida, ay ang kanyang malaking pagkakamali, kaya naman ngayon ay mamamatay na siya. Sa nangyari ay madali lamang na naiwasan iyon ni Qian Yuhun at pinahinto, upang magulat si Squad Leader Mech at mapatanong na kung sa papaanong nagawa ng taong ito na mapatigil siya. Bukod doon ay hindi pa ginagamit ng ating bida ang kanyang lightning chi kaya naman ay bakit hindi ito nakuryente. Nang sinabihan naman siya ni Qian Yuhun na nakakaawa siya dahil sa hina ng kanyang lakas, matapos ay sinabi nito na ipapakita niya sa kanya ang kung ano ang tunay na lightning chi, matapos ay gumapang ito sa katawan ni Squad Leader Mech at nangisay sa pagkakakuryente ng ating bida. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.